Sa gitna nga makukulay at masiglang pagdiriwang nga, kapistahan sa bayan nga San Rafael. Makikita ang isang dalagang may pambihirang ganda at husay sa paggawangang nga tradisyonal na kakanin. Si Marisol ay abalang-abala sa paghahanda ng kanyang nga sikat na bibingka at putomaya na tinitinggalan ng buong bayan dahil sa kakaibang linamnam at bango nito. Ang kanyang makamay ay mabilis at maingat na gumagalaw habang ang halimuya ng dahon ng saging at gata ay humahalo sa mainit na simoy ng hanging dapit hapon sa kalsada ng probinsya. Hindi lamang simpleng tindera si Marisol dahil siya ay naktataglay ngang talino at diskarte na hindi mo inaasahan mula sa isang simpleng manggagawa sa isang maliit na bayan. Sa kabilang init ng pugon at ingay ng mga tao, nananatiling kalmado ang kanyang mukha habang mayos. Niyang pinamamahalaan ang kanyang maliit na tindahan sa tapat ng plaza. Ang kanyang mamata ay nakpapakita na determinasyon at dangal, isang katangiang ipinamana sa kanyang pamilya na matagal nang nagbibigay ng saya sa matao tuwing may okasyon. Biglang tumigil ang isang itim na luxury car sa tapat ng kanyang puwesto, na naging sanhingang bahagyang paktigil ngang katuwaan nga mga tao sa paligid ng plaza. Lumabas mula sa sasakyan si Alejandro, ang makapangyarihang CEO ng isang malaking korporasyon na may taglay na awtoridad at malamig na ekspresyon sa kanyang guwapong mukha. Kasunod niya ay si Isabela, ang kanyang mapagmataas na kasintahan na nakasuot ng mamahaling damit na tila hindi nababagay sa alikabok at ingay ng masayang kapistahan sa gitna ng probinsya. Tumingin si Isabela sa paligid ng may halong pandidiri, habang tinatakpan ang kanyang ilong gamit ang isang mamahaling panyo na may burda ngang ginto sa mga gilid nito. Bakit pa tayo narito sa madungis na lugar na ito? Alejandro, ang amoy ngang usok at pagkain dito ay talagang nakakasira nga aking mood at ang aking nga sapatos ay nadudumihan na rito. Ang kanyang tinig ay punong kang pangungutya habang nakatitig siya kay Marisol na kasalukuyang nag-ayos ng mamainit na kakanin sa ibabaw ngang mesa. Hindi na tinagas si Marisol sa narinig na pang-insulto. Sa halip ay dahan-dahang niyang itinaas ang kanyang paningin upang harapin ang babaeng tila kulang sa kagandahang asal at respeto. Alam niya na ang bawat butil ng bigas at bawat patak ng gata na ginagamit niya ay bungang pawis at dangal. Kaya wala siyang dahilan upang mahiya sa harap ng sinuman. Inyinitian niya si Isabela ng may dignidad. Isang ngiting hindi nagpapakitan takot kundi ngang isang babaeng alam ang kanyang tunay na halaga sa lipunan. Oy, ikaw na tindera. Hindi mo ba alam na nakaharang ang iyong uso sa daan ng aking kotse at nakakaabala? Sa aming pagdaan dito, sigaw ni Isabela habang dinuduro ang lalayan ng uling ni Marisol. Ang kanyang mata ay nagbabaga sa galit dahil tila hindi siya pinapansin ang dalagang itinuturing niyang mababa kaysa sa kanyang antas. Gusto niyang ipakita kay Alejandro na siya ang mas nakataas at ang lahat ng tao rito ay dapat na sumunod sa kanyang bawat naisin ng walang anumang reklamo. Paumanhin po, Ginang. Ngunit ang puwestong ito ay legal na ibinigay ng munisipyo para sa pagdiriwang ng fiesta na ito para sa lahat ng mga mamamayan dito sa San Rafael. May nahong sagot ni Marisol, bagamat maayos ang kanyang boses. Mararamdaman ang bigat ng bawat salita na tila isang babala na hindi siya basta-basta mapapatumbang ang kahit na sinong mayaman. Tinitigan niya ng diretso si Isabela sa mga mata, dahilan upang sandaling matigilan ang mapagmataas na babae dahil sa taglay na tapang ni Marisol sa harap nila. Habang nangyayari ang sagutan, nananatiling tahimik si Alejandro ngunit ang kanyang pansin ay buwang-buwang nakatuon sa dalagang tindera na nasa harap nila ngayon sa gitna ng plaza. May kakaiba siyang nararamdaman sa aura ni Marisol.
Isang bagay na tila matagal na niyang nakalimutan, ngunit biglang nagising dahil sa presensya ng dalaga sa oras na iyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang simplang tindarangang kakanin ay tila mas may kapangyarihan kaysa sa kanyang kasintahan na puro luho at panlabas na anyo lamang ang laging ipinagmamalaki. Lalong nagalit si Isabela nang mapansin niyang nakatingin si Alejandro kay Marisol. Kaya kumuha siya ang isang platitong bibingka at sadyang itinapon ito sa lupang puno ang alikabok. Ang dumi ng pagkain mo. Katulad mo na isang hama na tagapagluto. Lamang na walang pinag-aralan at hindi kailanman papantay sa aming antas sa buhay ang matao sa paligid ay nagsimulang magbulungan dahil sa kawalan ng respeto ni Isabela. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita laban sa makapangyarihang babaeng ito na tila pagmamay-ari ang buong bayan. Sa halip na umiyak o sumigaw, lumapit si Marisol sa itinapong pagkain at dahan-dahang pinulot ang mapiraso nito ng may labis na paggalang sa biyaya ng Diyos. Ang pagkain ay simbolo ng buhay at pagpapala. Isang bagay na tila hindi na ituro sa inyo sa kabilangang inyong kayamanan at mataas na pinag-aralan. Wika ni Marisol. Tumayo siya ng tuwid at tinitigan ang lahat ng narun. Ipinapakita na ang tunay na antas ng tao ay hindi nasusukat sa pera kundi sa kung paano mo ituring ang kapwa-tao. Nagsimulang magpalakpakan ang ilang mga residente ng San Rafael. Nalabis na humangas sa katapangan at talino na ipinamalas ni Marisol sa gitna ngang matinding kahihiyan sa plaza. Kahit ang opisyal nga barangay na naroon ay hindi napigilang tumango bilang pagsang-ayon sa mga sinabi nga dalagalaban sa mapang-aping panauhin mula sa lungsod. Ramdam ni Isabela ang matinding kahihiyan dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. May isang taong naglakas loob na ipamuha sa kanya ang kanyang sariling kamalian at kawalan nga mabuting asal? Tama na iyan. Isabela, huwag mo nang dagdagan ang eksenang ito dahil hindi ito nakakabuti sa ating imahe at sa layunin ng ating pagbisita rito. Sa way ni Alejandro, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pinalida. Na nagpatahimik, aga sa kanyang kasintahan na balak pa sanang magbitingo masasamang salita laban kay Marisol. Lumingon siya sa dalaga at may kakaibang kislap sa kanyang nga mata. Isang halo ang paganga at matinding kuryosidad na hindi niya maipaliwanag kahit sa kanyang sarili sa oras na iyon. Ang tindahan ni Marisol ay napapalibutan ng mga makukulay na banderitas at ang mga kagamitan niya ay luma na ngunit napakalinis at maayos ang pagkakalagay sa mesa. Maraming tao ang nakapila pa rin kahit may nangyaring gulo dahil ang bango ng kanyang niluluto ay talagang nakakakid sa sinumang dadaan sa kalsadang iyon. Bawat customer ay binibigyan niya ng matamis na ngiti. Tila kinalimutan na ang masamang karanasan kanina upang ipagpatuloy ang kanyang serbisyo sa komunidad na labis na nagmamahal sa kanyang manggagawang masarap na kakanin. Sa loob-loob ni Marisol, alam niyang hindi ito ang huling beses na makakaharap niya ang mga taong katulad nina Isabela na naniniwala lamang sa kapangyarihan ng pera. Gayunpaman, handa siyang ipaglaban ang kanyang dangalats. Ang tradisyon nege kanyang pamilya kahit na anong unos pa ang tumating sa kanyang buhay at malit na negosyo. Hindi siya natatakot sa mga banta dahil naniniwala siya na ang katotohanan at ang pagmamahal sa ginagawa ang magsisilbing kalasag niya laban sa lahat na uri ng kasamaan at pangaapi ng mayayaman. Hindi alam ni Marisol na ang pamilya ni Alejandro ay may malaking plano para sa pagpapaunlad ng turismo sa San Rafael na maring makaapekto sa lahat mamalilit na negosyo. Si Alejandro ay kilala bilang isang malupit na negosyante na walang kinikilingan. Ngunit sa pagkakataong ito,
Tila nagbabago ang kanyang pananaw dahil sa isang simpleng babae. Ang kanyang isipan ay abala sa pag-iisip kung paano ang isang tao ay maaring maging ganun katatag sa harap ng malaking pressure at kahihiyan na ibinato ng kanyang sariling mapang-aping mapapangasawa. Muling sumakay sina Alejandro at Isabela sa kanilang sasakyan. Ngunit bago tuluyang umalis, muling sumulyap ang CEO sa bintana upang tingnan ang huling sandali, si Marisol sa plaza. Nakita niya ang dalaga na patuloy sa pagtatrabaho ng may dedikasyon. Tila isang reyna sa kanyang sariling kaharian ng makakanin at pagmamahal sa kanyang sining. Ang sasakyan ay dahan-dahang lumayo. Naiwan ang alikabok at ang tensyong tila hindi pa natatapos kundi nagsisimula pa lamang sa gitna ng masayang pagdiriwang ng kapistahan sa bayang iyon sa probinsya. Habang lumulubog ang araw, ang mga ilaw sa paligid ng San Rafael ay nagsimulang magningning. Nakbibigay ngang mahiwagang anyo sa bawat sulok ng plaza at mga tindahan. Pagod na si Marisol ngunit ang kanyang puso ay puno ngang kagalakan dahil matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pangarap sa harap ng maraming tao. Inayos niya ang kanyang kagamitan para sa susunod na araw. Alam na ang bukas ay magdadala ang mga bagong hamon na kailangan niyang harapin ng may higit pang tapang at matalinong diskarte. Si Mang Tomas, ang matagal ng katulong ni Marisol sa pagluluto, ay lumapit sa kanya na may dalang baso ng malamig na tubig at nag-aalalang mukha para sa dalaga. Huwag mong hayaang sirain na nga taong iyon ang iyong gabi, Marisol. Dahil ikaw ang tunay. Nabituin ng bayang ito at mahal ka naming lahat, ngumiti si Marisol at nagpasalamat. Batit na ang suporta nga taong nakapaligid sa kanya ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mabibili ng anumang halaga nga salapi sa mundo. Sa loop na kotse. Hindi mapakali si Isabela sa galit at plano na niyang ipasara ang tindahan ni Marisol gamit ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno sa lalong madaling panahon. Gagawin ko ang lahat upang mawala ang babaeng iyon sa paningin ko. Hinding-hindi ko papayagan na bastusin niya ako sa harap ng maraming tao sa probinsyang ito. Hindi siya sanay na tinatanggihan o pinagsasabihan. Kaya ang kanyang puso ay puno ng put at hangaring. Makaganti sa lalong madaling panahon upang maibalik ang kanyang nasirang dangal at mataas na reputasyon sa lipunan. Habang nakatingin sa labas ng bintana, iniisip ni Alejandro ang tungkol sa kanyang sariling nakaraan na tila nakabaon na sa limot dahil sa dami ng mabigat na trabaho. May isang imahengang, isang maliit na batang babae ang patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Isang alaala na tila konektado sa banggone kakanin sa San Rafael. Sinubukan niyang alalahanin ang pangalan ng batang iyon. Ngunit ang tanging natitira ay ang pakiramdam mo, kaligtasan at init na naramdaman niya. Noong siya ay bata pa at walang-wala sa mundong ito, ang unang gabi ng fiesta ay natapos ng may halo-halong emosyon para sa lahat ng mga pangunahing tauhan na sangkot sa hindi inaasahang tagpong iyon sa plaza. Si Marisol ay natulog na may panatak na loob, habang si Alejandro ay nanatiling gising sa kanyang hotel room. Naghahanap ng masagot sa mga tanong na hindi niya alam kung saan magmumula. Ang tadhana ay nagsimula ng maghabingang isang masalimuot na kuwento na mag-uugnay sa dalawang mundong magkaiba ngunit pinagtagpo ngang isang simplang pagkain at isang lumang alaala. Bago tuluyang magpahinga, kinuha ni Marisol ang kanyang maliit na notebook kung saan nakatala ang lahat ng kanyang mga transaksyon at mga plano para sa paglago ng kanyang negosyo. Alam niya na ang pakikipagtuos sa isang makapangyarihang tao ay nangangailangan ng higit pa sa tapang. Kailangan niya rin ng matalinong estratehiya upang maprotektahan ang kanyang tauhan. Sinuri
niyang mabuti ang bawat detalye ni kanyang operasyon. Tinitiya na walang butas na maaring gamitin ng sinuman upang pabagsakin ang kumpanyang itinayo niya mula sa wala at tapat na serbisyo. Sa malayo, ang aninonggang korporasyon ni Alejandro ay tila isang higante na nagbabantay sa maliit na bayan ng San Rafael, handang lumamon sa anumang balakid na daraan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang liwanag mula sa kusina ni Marisol ay nanatiling buhay. Simbolong isang pag-asang hindi kailanman mapapatay ng kahit na anong uri ng pananakot. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo o pera, kundi tungkol sa pagpapanatili nga totohanan sa isang mundong puno ng kasunungalingan at mapanlinlang na mga anyo ng kapangyarihan. Sa loob ng kanyang marangyang silid sa pinakamalaking hotel sa bayan, hindi mapakali si Alejandro. Habang nakatingin sa labas ang bintana, ang nga ilaw, kapistahan ay kumukutitap sa malayo. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon pa rin sa pangyayari kanina sa gitnang plaza. Sa harap niya ay isang maliit na kahon na naglalaman ng kakanin na binili ng kanyang tauhan ng palihim mula sa tindahan ni Marisol. May kung anong kakaibang enerhiya ang nagtutulak sa kanya na alamin ang katotohanan sa likod na pamilyar na bangong nga pakaing iyon na tila tumatawag sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at ang samyo ngang sariwang gata at sunok na dahon ngang saging ay agad na sumalubong sa kanyang nga pandama. Kumuha siyang isang maliit na piraso at tinikman ito ng may pag-alinlangan. Ngunit sa sandaling dumampi ito sa kanyang dila, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tamis at tekstura ay eksaktong katulad na lasa na matagalan niyang hinapan sa loob na maraming taon ng kanyang paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang lasa ang kanyang kabataan na puno ng hirap ngunit may bahit ng pag-asa. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang batang babae na may marungis na mukha ngunit may pinakamagandang ngiti na nakita niya sa buong buhay niya nung siya ay ulila at nagugutom sa mga kalsada. Ang batang iyon ang nagbigay sa kanya ngang kaparehong kakanin na nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan at kawalan ngang pag-asa. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya sa sinabi ni Isabela na ito ang batang iyon na tumulong sa kanya nung sila ay bata pa. Ngunit ang lasa ang gawa ni Marisol ay tila sumisiga ng isang katotohanang matagal nang itinago. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang sintido habang pilit na inunawa ang gulo sa kanyang damdamin at ang pagdududa na nagsisimulang bumuo sa kanyang isipan tungkol sa kanyang kasintahan. Kung si Isabela nga ang batang iyon, bakit wala siyang maramdamang koneksyon sa tuwing kasama niya ang babaeng ito na tila mas mahalaga ang pera kaysa sa tao sa kabilang dako? Ang presensya ni Marisol sa plaza ay nagbigay sa kanya ngang isang uri ng kapayapaan na seguridad na tila matagal na niyang hindi nararanasan mula sa ibang tao. Kailangan niyang malaman ang katotohanan bago ang lahat. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Marcus, ang kanyang pinakakatiwalaang sekretarya at investigador na laging handang tumugon sa kanyang bawat utos sa kahit anong oras. Marquez, gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol sa tinderang si Marisol na nakita natin sa plaza kanina. Utos ni Alejandro sa isang seryosong tono. Alamin mo ang kanyang pinagmulan, ang kanyang pamilya, at kung saan siya natutong gumawa nga kakanin na kanyang ibinabenta. Huwag kang mag-iwan ng anumang detalye na hindi nasusuri dahil napakahalaga nito sa akin at sa ating mga susunod na plano. Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng hotel, si Isabela ay abala sa pakikipag-usap sa isang tiwaling opisyal eng bayan na kilala sa pagtanggap eng suhol para sa mga
ilegal na gawain. Gusto kong mawala ang tindahan ng babaeng iyon bago matapos ang kapistahang ito. Naiintindihan mo ba ako, wika ni Isabella? Habang iniabot ang isang makapal na sobra, ang kanyang mukha ay puno inggit at put dahil hindi niya matanggap na isang simpleng tindera lamang ang nakakuha ang atensyon ng kanyang makapangyarihang kasintahan na dapat ay sa kanya lamang nakatuon ang lahat ng opisyal. Na si Konsehal Gomez ay tumango ng mabilis habang sakim na tinitignan ang laman ngang sobre na naglalaman ng malaking halaga ng salapi para sa kanyang serbisyo. Huwag kayong mag-alala. Ma'am Isabella, gagawa kami ngang paraan upang makansela ang kanyang permit sa ilalim ngang mga pekeng reklamo tungkol sa kalinisan at seguridad ng kanyang puwesto sa kanilang masamang bala. Tila, wala silang pakialam sa kabuhayan ng isang tapat na mamamayan basta't makuha lamang ang kanilang pansariling interes at mapatahimik ang kanilang insecurities sa buhay na puno ng pagkukunwari. Samantala, sa loob ng kanyang maliit na kusina, patuloy si Marisol sa pagluluto para sa susunod na araw ng fiesta. Sa kabilang ng pagod na nararamdaman ng kanyang katawan. Alam niya na ang bawat hakbang sa paggawa ng kanin ay kailangang dumaan sa tamang proseso upang mapanatili ang kalidad na ipinagmamalaki ng kanyang yumaong lola sa buong bayan. Habang hinahalo niya ang malapot na gata, hindi niya mapigilang maisip ang malami na tingin ni Alejandro na tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan lamang ng pagkakataon at ng presensya ng kanyang mapakmataas na kasintahan sa plaza. May kakaibang lungkot na naramdaman si Marisol para sa lalaking iyon. Sa kabilang kanyang yaman at kapangyarihan sa mundo ngang negosyo na kinagagalawan ng maraming mapanlinlang na tao. Pakiramdam niya ay may isang bahagi ng pagkatao ni Alejandro na nawawala at tila naghanap ng kanlungan sa gitna ng magulo at mapanghusgang lipunan na kanyang kinalakihan bilang isang lider. Ngunit agad niyang iwinaksi ang makaisipang ito dahil alam niyang malayo ang agwat ng kanilang magamundo at kailangan niyang mag-focus sa pagliligtas. Sa kanyang munting negosyo laban sa anumang bantangang makaaway, kinaumagahan. Maagang nagising si Marisol upang ihanda ang kanyang mga paninda at dalhin ito sa plaza kung saan daksa na ang turista mula sa iba't ibang panig ng bansa. Gayunpaman, laking gulat niya nang makita ang ilang mapulis at tauhan ng munisipyo na nakapaligid sa kanyang puwesto at may hawak na opisyal na dokumento ng pagsasar. Ayon sa kanila, may nagain ng reklamo na ang kanyang nga kakanin ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan nga mamamayan dahil sa di umano'y maruming paraan ng paggawa at imbakan ng nga sangkap na ginagamit niya rito. Nanatiling mahinahon si Marisol sa harap nga awtoridad at hindi nagpakita ng anumang takot kahit na marami ng tao ang nakatingin at nagbubulungan tungkol sa maling paratang na ito. Mawalang galang na po. Opisyal, ngunit mayroon akong lahat ng mga kailangang sertipiko mula sa Health Department at bukas ang aking kusina para sa anumang inspeksyon na nais ninyong gawin. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng piyansa. Ipinapakita na hindi siya basta-basta magpapasindak sa mga taktika na pananakot na ginagamit na mga taong gustong sumira sa kanyang magandang reputasyon sa kanilang mahal na bayan. Ngunit tila bingi ang opisyal sa kanyang paliwanag dahil malinaw ang utos sa kanila ni Konsehal Gomez na kailangang maalis ang tindahan ni Marisol sa lalong madaling panahon habang nagsisimula silang kumpiskahin ang kanyang mga kagamitan. Isang boses ang muling bumasak sa tensyon na bumabalot sa buong paligid ng mataong plaza sa oras na iyon. Itigil ninyo ang inyong ginagawa at ipakita sa akin ang basehan ng inyong biglaang aksyon laban sa negosyong ito. Wika ni Alejandro na kakadating lamang kasama ang kanyang bodyguard na nakaswat ng itim na sweat. Nagulat ang mga opisyal nang makita ang tanya na CEO at agad na nagbago ang kanilang pakikitungo
dahil alam nilang malaki ang impluensya ni Alejandro sa itaas na pamahalaan. Sinuri ni Alejandro ang dokumentong hawak ng magkapulis at isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang magalabi habang binabasa ang magkapirma at paratang na nakasulat doon. Alam niya agad na ito ay gawa-gawa lamang ni Isabela at ni kanyang mga kasawat upang pahirapan ang dalagang tanging kasalanan lamang ay ang maging matatak at mahusay sa kanyang napiling marangal na larangan. Ang dokumentong ito ay walang sapat na ebidensya at isang malinaw na pang-abuso sa kapangyarihan ng malokal na opisyal na naririto ngayon sa harap ng maraming saksi sa plaza. Deklara ni Alejandro. Tumingin siya kay Marisol ng may kasiguruhan. Isang tingin na nagpapahiwatig na hindi niya hahayaang mangyari ang kawalan ng katarungan sa kanyang paningin sa araw na ito. Ang mapulis ay dahan-dahang umatras dahil sa takot na madamay sa isang malaking iskandalo na maaring sumira. Sa kanilang makarera kung magpapatuloy, sila sa kanilang maling gawain laban sa dalaga. Lumapit si Marisol kay Alejandro at nagpasalamat sa kanyang tulong. Bagamat may bahid pa rin ng pagdududa, ang kanyang puso tungkol sa tunay na motibo nga lalaki sa pagligtas sa kanya. Salamat po. Genye, Alejandro. Ngunit bakit ninyo ito ginagawa para sa akin gayong alam nating lahat na malapit kayo sa taong nagnanais na mawala ako rito isang tanong na direkta at walang paligoy-ligoy. Katangian ni Marisol na hindi kayang tapatan ng kahit na sinong babae na kilala ni Alejandro sa mundo ng mataas na lipunan at marangyang pamumuhay sa malaking lungsod. Hindi agad nakasagot si Alejandro dahil maging siya ay hindi sigurado kung bakit nararamdaman niyang kailangan niyang protektahan si Marisol sa lahat ng oras at pagkakataon na sila ay magtatagpo. Ang tanging alam niya ay ang bawat kilos ng dalaga ay nagpapaalala sa kanya ng isang pangakong binitiwan niya maraming taon na ang nakalilipas sa ilalim ng ulan. Isang pangako na hanapin at protektahan ang batang babaeng nagpakita sa kanyang tunay na kahulugan ng kabutihan nung siya ay wala pang pangalan at kapangyarihan sa mundong ito na puno ng kalupitan. Ginagawa ko ito dahil naniniwala ako sa katarungan at ayaw kong makita na ang isang magandang tradisyon ay nasisira dahil sa pansariling interes ng ilang tao sa paligid natin. Sagot ni Alejandro. Iniutos niya sa kanyang bodyguard na bantayan ang puwesto ni Marisol upang matiya na wala nang manggugulo rito habang napapatuloy ang pagdiriwang ng fiesta sa buong bayan ng San Rafael. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang umalis ngunit ang kanyang isipan ay mas lalong naging determinado na alamin ang lahat ng katotohanan tungkol sa nakaraan ni Marisol at ni Isabela. Sa isang madilim na sulok ng plaza, nakita ni Isabela ang lahat ng nangyari at ang kanyang galit ay umabot na sa sukdulan dahil sa pagtatanggol ni Alejandro sa dalaga. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nadudurok ang kanyang mga plano at ang kanyang posisyon bilang magiging asawaeng CEO ay nanganganib dahil sa isang hamak na tindrang ito. Hindi niya hahayaan na masira ang lahat ng kanyang pinahirapan. Kaya naman nag-isip siya ng isang mas matinding paraan upang tuluyang mapatalsik si Marisol at malayo ito sa landas ng kanyang mapapangasawang si Alejandro. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Isang makapangyarihang negosyante na may malawak na koneksyon sa mga banyagang, mamumuhunan na interesado rin sa lupaing tinitirikan ng mga tindahan. Papa, kailangan ko ang iyong tulong upang pabilisin ang proyektong resort dito sa San Rafael at kailangang maalis ang lahat ng masagabal sa lalong madaling panahon. Pakiusap niya. Ang kanyang tinigay, puno nege desperasyon at kasamaan. Handang isakripisyo ang kapakanan ng buong bayan para lamang makuha ang kanyang nais at mapanatili ang kanyang marangyang buhay sa hinaharap. Habang bumabalik sa hotel, natanggap ni Alejandro ang isang email mula kay Marcus na naglalaman ng gapaunang resulta ng investigasyon tungkol sa buhay ni
Marisol nung siya ay bata pa. Nabasa niya na ang pamilya ni Marisol ay dumanas din ng matinding kahirapan noon at ang kanyang lola ang tanging nagtaguyod sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mga kakanin. May isang lumang litrato na nakalakip sa email. Isang larawan eng batang Marisol na may hawa na basket eng kakanin sa tapat ng isang lumang simbahan. Ang mismong lugar kung saan naganap ang kanyang mahalagang alaala. Nanginginig ang mga kamay ni Alejandro habang tinititigan ang larawan dahil ang mga mata ng batang iyon ay eksaktong katulad ng mga mata ni Marisol na nakita niya sa plaza. Nagsimulang mabuo ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isipan at ang pagdududa niya kay Isabela ay naging isang ganap na katiyakan na siya ay niloloko sa loob ng mahabang panahon. Ang babaeng kanyang piniling pakasalan ay isang impostor na naknakaw ngang pakakakilanlan ng iba upang makuha ang kanyang tiwala at ang lahat ng kayamanan na kanyang tinatamasa ngayon bilang asawa ngang isang CEO. Hindi nagpadalos-dalos si Alejandro sa kanyang susunod na hakbang dahil alam niyang kailangan niya ngang mas matibay na ebidensya upang tuluyang mailantad ang mga kasinungalingan ni Isabela sa harap ngang lahat. Nagpasya siyang manatili muna sa San Rafael ngang mas matagal kaysa sa inaasahan at gamitin ang pagkakataong ito upang mas mapalapit kay Marisol at kumpirmahin ang kanyang manggahinala. Ang bawat sandali na kasama ang dalaga ay nagbibigay sa kanyang ang higit na linaw at nagpapatibay sa kanyang desisyon na itama ang lahat ng pagkakamali na kanyang nagawa sa nakalipas na mga taon. Sa huling bahagi nga araw, matapos ang isang matagumpay na pagtitinda, naupo si Marisol sa ilalim ng malaking punong ngang sa likod ngang kanilang bahay habang nagpapahinga at nag-iisip. Napatanto niya na ang buhay niya ay nagbabago na dahil sa pakikialam ng mga taong mula sa ibang mundo na hindi niya kalaing makakasalamuhan niya sa simpleng bayan ng San Rafael. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman niya ang gisang uri inge determinasyon na harapin ang anumang pagsubok. Bitbit ang mga aral at pagmamahal na itinuro sa kanya ng kanyang pamilya sa kabila ng lahat. Si Isabela ay hindi mapakali sa lupngang kanyang marangyang sweet habang iniisip ang bawat titik ni Alejandro kay Marisol na tila may malalim na kahulugan at koneksyon. Ang kanyang puso ay nagliliyap sa matinding inggit at takot na baka sa isang iglap ay mawala ang lahat ng kayamanan at kapangyarihang kanyang tinatamasa ngayon bilang magiging asawa ng isang CEO. Alam niyang kailangang kumilos ng mabilis bago pa tuluyang matuklasan ng lalaki ang katotohanan ng matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang mamapanlinlang na ngiti sa araw-araw. Agad siyang tumawa sa kanyang makoneksyon sa munisipyo upang ilatak ang isang plano na tuluyang duduro sa kabuhayan ni Marisol sa gitna ng masayang pagdiriwangang kapistahan. Gagamitin niya ang kanyang pera upang suhulan ang mga opisyal na may hawak ng mga permit sa negosyo para kanselahin ang lisensyang maliit na tindahan ng kakanin ni Marisol. Naniniwala siya na kapag nawala ng trabaho at dangal ang dalaga, kusang lalayo ito sa San Rafael at hindi na muling magpapakita sa landas ng kanyang mapapangasawang si Alejandro sa hinaharap. Habang nagluluto nga, susunod na batching bibingka. Nakatanggap si Marisol ng isang formal na sulat mula sa tanggapan ng alkalde na nagsasabing kailangang isara ang kanyang negosyo ayon sa liham. May mga seryosong paglaba siya sa Zoning Ordinance at Sanitation Code na nangangailangan ng agarang aksyon at pagbabayad ng malalaking multa na hindi niya kayang bayaran. Hindi nagpadala sa takot si Marisol dahil alam niyang sumusunod siya sa lahat ng batas at ang paratang na ito ay gawa-gawa lamang ng kanyang makapangyarihang kawi sa lungsod. Imbes na umiyak, kinuha ni Marisol ang kanyang magalumang record at mga dokumento na nagpapatunay ng kanyang legal na operasyon sa loob nga nakalipas na 10 taon sa bayan. Siya ay
Isang matalinong babae na laging handa sa anumang banta kaya naman na itago niya ang lahat ng mga resibo at permit na maaring maging ebidensya laban sa korupsyon sa kanyang isipan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang tindahan kundi para sa katarungan ng lahat ng maliliit na negosyante na laging inaapingang mayayaman. Pumunta siya sa munisipyo ng mag-isa. Bitbit ang kanyang dignidad at ang mga papel na masisilbing sandata niya sa harap ng mga opisyal na tila nagbebenta na ang kanilang kaluluwa sa bawat hakbang niya sa pasilyo ni Gusali. Nararamdaman niya ang nga mapanuring tingin ng nga kawanin na tila alam na ang kanyang sasapitin sa kamay ng mga opisyal. Ngunit hindi siya natinak. Sa halip ay lalo niyang itinaas ang kanyang noo at nagpakitang katatagan na bihirang makita sa isang simpleng mamamayan na humaharap sa malaking hamon. Sa loob ng opisina ni Konsehal Gomez. Hinarap ni Marisol ang lalaking kilala sa pagiging sakim at pagpanik sa mga dayuhang mamumuhunan na may dalang makapal na sobrang pra. Inilapag niya ang kanyang nga dokumento sa mesa nang may kumpiyansa at hiningi ang isang malinaw na paliwanag kung bakit biglang kinansela ang kanyang permit ng walang anumang paunang babala. Alam niya na ang bawat salitang bibitawan ng konsehal ay maaring gamitin niya sa hinaharap bilang ebidensya ng maling gawain at pang-abuso sa kapangyarihan ng isang lingkod bayan. Ang desisyong ito ay pinal at wala ka nang magagawa pa kundi ang lisanin ang iyong puwesto sa plaza bago kami gumamit nega dahas para paalisin ka. Banta ni Gomez. Hindi alam ang konsehal na ang maliit na recorder sa loop bag ni Marisol ay gumagana at kinukuha ang bawat banta at pag-aming ng anomalya na nangyayari sa loop opisina. Si Marisol ay hindi lamang isang mahusay na panadero. Siya rin ay isang estratehikong tao na alam kung paano protektahan ang kanyang sarili laban sa mga mapang-aping leader. Habang nangyayari ito, si Alejandro ay abala sa pakikinig sa ulat ni Marcus tungkol sa mga illegal na transaksyon ng pamilya ni Isabela sa iba't ibang bahagi ng bansa. Natuklasan nila na ang kayamanan ng pamilya ni Isabela ay nakmula sa pang-agaw ng mga lupain at pagmamanipula ng mga stok sa merkado gamit ang mga huwat na impormasyon. Lalo pang nagningas ang galit ni Alejandro nang malaman niya na ang mismong proyektong itatayo sa San Rafael ay isang paraan lamang upang labhan ang kanilang maruming pera mula sa ibang bansa. Nagpasya si Alejandro na pumunta sa munisipyo matapos malaman mula sa kanyang nga tauhan na naroon si Marisol upang ipaglaban ang kanyang karapatan sa harap ng tiwaling opisyal. Pagdating niya sa gusali, nakita niya ang dalaga na lumalabas mula sa opisina ni Gomez na may matalim na tingin at hindi matitinak na determinasyon sa kanyang magandang mukha. Hinangaan niya ang katapangan ni Marisol na hindi kailanman napakita ng kahinaan kahit na alam niyang ang buong sistema ng gobyerno sa bayang iyon ay tila nakatalikod na sa kanyang panawagan. Marisol, hayaan mong tulungan kita sa usaping ito dahil mayroon akong nga abogado na maaring sumuri sa legalidad ng kanilang ginagawa sa iyong negosyo. Alok ni Alejandro sa dalaga. Ngunit tumanggi si Marisol nang may galang dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa isang lalaking ang kasintahan ang mismong dahilan ng kanyang lahat ng mga paghihirap ngayon. Salamat po. Ngunit kaya ko itong harapin sa sarili kong paraan at gamit ang sarili kong mga ebidensya na aking nakalap laban sa kanila. Matigas na sagot ni Marisol. Ang pagtanggi ni Marisol ay lalong nagpaiting sa kuryosidad at paghanga ni Alejandro. Dahil sa buong buhay, niya ay ngayon lamang siya nakatakpong taong hindi nasisilaw sa kanyang pera.
Naramdaman niya ang isang uri ngang kahihiyan para sa kanyang sarili at para sa mga taong nakapaligid sa kanya na tanging material na bagay lamang ang pinahahalagahan sa mundong ito. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa posisyon o yaman, kundi sa isang malinis na konsensya at matibay na paninindigan. Sa gitna ng matinding unos, bumalik si Marisol sa kanyang bahay at agad na tinawagan ang ilang makaibigan sa media na matagal na niyang natulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga lokal na issue. Alam niya na ang kapangyarihan ng publiko ang huling barahan niya upang mapigilan ang plano ni na Isabela at Konsehal Gomez na tuluyang sirain ang kanyang kabuhayan at dangal. Inihanda niya ang isang press release na naglalaman ng madokumento at recording na magpapatunay na korupsyon sa loob ng munisipyo na kinasasangkutan ng mga kilalang personalidad sa kanilang mahal na bayan. Sa kabilang dako, galit na galit si Isabela nang malaman niyang hindi natakot si Marisol at sa halip ay lalong naging palaban sa harap ngang maopisyal na kanyang sinuhulan. Ang babaeng iyan ay isang malaking peste na kailangang lipulin bago pa niya tuluyang makuha ang loop ni Alejandro at sirain ang aming maplano para sa hinaharap. Nagutos siya sa kanyang ngabayarang tauhan na gumawa ng mas madilim na hakbang. Kabilang na ang pananakot sa pamilya at mga tauhan ni Marisol upang pilitin itong sumuko sa kanilang bawat kagustuhan. Isang gabi, habang naklalakat pauwi, si Marisol may malalaking sumunod sa kanya at tinangkang agawin ang kanyang bag na naglalaman ng mahahalagang ebidensya laban sa tiwaling opisyal. Ngunit hindi nila alam na si Marisol ay marunong ng basic self-defense at handang lumaban para sa kanyang kaligtasan at para sa madokumentong kanyang pinahirapang makuha sa munisipyo. Nagawa niyang makatakas at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Naagat namang rumesponde dahil sa laking respeto nila sa dalagang laging tumutulong sa kanilang lahat. Ang balita tungkol sa tangkang pananakot kay Marisol ay mabilis na nakarating kay Alejandro, na hindi na napigilan ang kanyang sarili na pumunta sa bahay na dalaga upang matiyak ang kaligtasan nito. Nang makita niya ang galo sa braso ni Marisol, naramdaman niya ang isang matinding put laban sa sinumang gumawa nito. Lalo na't may hinala siyang si Isabela ang utak sa likod ng lahat. Sa sandaling iyon, sumumpa siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang mapabagsak ang mataong gumagamit ng dahas laban sa mga inosente. Hindi ka nalaktas dito, Marisol. Kailangan mong sumama sa akin sa isang lugar kung saan hindi kanila maabot ng kanilang mga maruruming kamay. Pakiusap ni Alejandro sa dalaga. Ngunit muli siyang tinanggihan ni Marisol. Dahil naniniwala siya na ang pagtakas ay isang pag-amin ng pagkatalo at hindi niya iwan ang kanyang bayan sa gitna ang laban na ito. Ang aking kaligtasan ay nasa kamay ng aking makababayan at nga katotohanan. Hindi sa proteksyon ngang isang taong bahagi rin ng mundong aking kinakalaban ngayon. Nagulat si Alejandro sa laling iniga paninindigan ni Marisol. Na tila isang pader na hindi matitina ng kahit na anong alok ng karangyaan o seguridad mula sa isang makapangyarihang tao na katulad niya. Naunawaan niya na si Marisol ay hindi lamang nakikipaglaban para sa kanyang sarili, kundi para sa prinsipyo na ang katarungan ay para sa lahat. Mayaman man o mahirap sa lipunang ito. Ang bawat salitaang dalaga ay nagsisilbing aral sa kanya. Nagpapaalala sa kanyang nakaraan na tila nalunot na sa gitna ng kanyang mabilis na pag-unlad. Samantala, sinimulat des Marcos na i-freeze ang ilang mga account ng pamilya ni Isabela sa ilalim ng utos ni Alejandro bilang paunang hagbang sa kanilang gagawing paghihiganti at paglilinis and korupsyon.
Alam ni Alejandro na ang tanging paraan upang matalo ang mga katulad ni Isabela ay ang putulin ang kanilang pinakukunan nga yaman at impluensya sa mundo ngang negosyo at politika. Ito ay isang mapanganib na laro. Ngunit handa siyang itaya ang lahat para sa isang babaeng nagmulat sa kanya sa tunay na kahalagahan na pagiging isang tao sa plaza. Ang mga tao ay nagsimula ng mag-organiza ng isang protesta bilang suporta kay Marisol. Dahil ayaw nilang mawala ang simbolo ng kanilang tradisyon at ang kakanin na naging bahagi na ng kanilang buhay. Ang bawat pamilya sa San Rafael ay nagdala ng maplakat at nagsimulang isigaw ang pangalan ni Marisol sa harap ng munisipyo. Humihingi nga katarungan at pagpapatalsik sa mga tiwaling opisyal na naroon. Ito ay isang makasaysayang sandali para sa maliit na bayan, kung saan ang pagkakaisa ay naging mas malakas kaysa sa kahit na anong halaga ng suhol. Nararamdaman na nina Isabela at Konsehal Gomez ang init ng sitwasyon at ang panganib na dala ng pagising ng damdamin ng mga mamamayan laban sa kanilang mga maling gawain sa loob ng gobyerno. Sinubukan nilang gamitin ang media upang baluktutin ang katotohanan. Ngunit ang mga ebidensyang hawa ni Marisol ay mas mabilis na kumalat sa social media at naging viral sa buong bansa. Sa loop lamang ng isang gabi, wala na silang mapagtataguan. Dahil ang bawat sulok nga internet ay puno na nga mga panawagan para sa kanilang kaukulang parusa at pagkakakulong. Sa gitna ng kaguluhan, si Marisol ay nananatiling kalmado sa loob ng kanyang kusina. Patuloy na nagluluto para sa mga taong nagpoprotesta sa labas upang bigyan silang lakas at pag-asa sa kanilang laban para sa kanya. Ang pagluluto ay isang anyo niya ke pagmamahal at serbisyo. At gagamitin niya ang kanyang talento hanggang sa huling sandali upang mapanatili ang dangal ng kanyang pamilya at ang kanyang bayan. Alam niya na ang bukas ay magdadala ng tagumpay. Basta't mananatili silang tapat sa kanilang mga prinsipyo at hindi magpapadala sa takot sa kaaway. Si Alejandro naman ay palihim na nagpapadala ng masuplay at legal na tulong sa mga realista. Tinitiyak na walang masasaktan sa kanila habang ipinaglalaban ang kanilang nga karapatan sa gitna ng kalsada. Napagtanto niya na ito ang tunay na kahulugan ng pamumuno. Ang tumayo kasama ang maliliit at siguraduhin na ang katarungan ay mananais sa kabilangang lahat ng pagsubok at hadlang na nararanasan. Ang kanyang pagtingin kay Marisol ay hindi na lamang basta pahanga, kundi isang malalim na pagalang na nauwi na sa isang uri ng pag-ibig. Ang gabi sa San Rafael ay hindi naging payapagayain, inaasahan marami matapos ang mainit na diskusyon sa munisipyo noong umaga, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Isang nakakangini, nakatahimikan ang bumabalot sa tindahan ni Marisol na tila nakbabadya ng isang malaking bagyo sa paligid. Ang makuligli ay tumigil sa kanilang pag-awit habang ang mga aninongang hindi kilalang mga lalaki ay dahan-dahang lumalapit sa pintuan ngang pagawaan nga kakanin na simbolo ngang dangal at tradisyon ngang dalaga. Sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Si Isabela ay naghihintay ng may mapanganib na ngiti sa kanyang labi. Nakbayad siya ng malaking halaga sa maguns upang wasakin ang lahat ng kagamitan ni Marisol at takutin ang kanyang matauhan hanggang sa sumuko ang mga ito. Siguraduhin ninyong walang matitira kahit isang pirasong gamit sa loob and kusinang iyon. Dahil gusto kong makita ang babaeng iya na umiyak sa lansangan bukas ng umaga. Utos niya sa pamamagitan ng kanyang telepono. Hindi alam nga salarin na si Marisol ay hindi natutulog at kasalukuyang nakatingin sa
Mga monitor ngang kanyang bagong kabit na security cameras sa loob ng bahay. Inaasahan na niya ang ganitong uringang maruming hakbang mula sa mga taong nasasaktan ang ego dahil sa kanyang paninindigan at katapangan sa harap ng publiko. Halipi na tumawagi agad NG Police. Hinayaan muna niyang pumasok ang mga ito upang makakuha ng sapat na ebidensya ng illegal entry at tangkang paninira. Sa kanyang pribadong pag-aari sa gabing iyon, nang marinig ang pagkabasak ng unang bintana, mabilis na kumilos si Marisol upang gisingin ang kanyang gatauhan sa likod ng bahay at dinala sila sa ligtas na silid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Sa halip ay puno ito ng isang malamig na determinasyon. Natapusin ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Alam niyang ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya naman maingat niyang sinuri ang bawat anggulo ngang kamera upang masiguradong makikilala ang mga mukha ngang lahat ng mga lalaking naroon. Ang huns ay nakasimulang makpala sa loob na kusina. Itinatapon ang mga sako ng bigas at winawasak ang mga tradisyonal na oven na gawa sa luwat at bakal and gay, mga nababasag, nagamit, ay umalinganggaw sa buwang paligid. Ngunit nanatiling kalmado si Marisol habang hawak ang kanyang tablet upang i-record ang lahat ng makaganapan ng live. Ito ang kanyang magiging alas sa korte at sa harap ng buong bayan upang ipakita ang tunay na kulay ng nga taong kumakalaban sa kanyang pamilya. Biglang bumukas ang mga malalakas na floodlights sa paligid ng gusali. Na ikinagulat nege-mege salarin na no yaabala sa pagsira ne mege mesa at lalagyan nege kakanin sa loop. Lumabas si Marisol mula sa anino. Bitbit ang isang megaphone at matapang na hinarap ang nga lalaking. May hawak na pamalo at kutsilyo sa kanilang makamay. Lahat ng ginagawa ninyo ay kasalukuyang nakastream sa social media. At ang mga pulis ay papunta na rito upang arestuhin kayong lahat sa aking utos? Sigaw niya. Nataranta ang maguns nang makitang marami na ang nanonood sa kanila online at ang kanilang mga mukha ay malinaw na nakikita sa bawat screen ng mga taong gising pa. Sinubukan ng kanilang leader na sugurin si Marisol, ngunit agad itong napigilan ang isang grupo ng mga kalalakihan mula sa bayan na mabilis na rumasponde upang protektahan ang kanilang pambato. Ang pagkakaisa nga, mga taga San Rafael ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ngang anumang bayarang grupo na nagmula sa malaking lungsod sa gabing ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sobrang palihim na iniabot ng isang hindi kilalang lalaki kay Marisol bago ito mabilis na nawala sa dilim ng kalsada. Nang buksan ni Marisol ang nakita niya ang dokumento na naglalaman ng mga pirmadong kontrata ni Isabela sa mga kriminal na kanyang kinuha para sa operasyong ito. May kalakip din itong mensahe mula kay Alejandro na nagsasabing, "Gamitin mo ito upang makamit ang katarungan. Hindi kita pababayaan sa gitna ng panganib na iyong kinakaharap ngayon sa laban." Napagtanto ni Marisol na bagaman si Alejandro ay malapit kay Isabela. Gumagawa ito ngang paraan mula sa loob upang ilantad ang mga maling gawain ng kanyang sariling mapapangasawa rito. Ang impormasyong ito ay napakahalaga dahil nag-ugnay ito kay Isabela sa mga ilegal na aktibidad na maaring magpabagsak sa reputasyon ng kanyang pamilya sa buong bansa sa hinaharap. Sa kabila ng pagkasira ng kanyang kusina, nakaramdam si Marisol ng isang uring tagumpay dahil hawak na niya ang pinakamalakas na ebidensya laban sa kanyang mortal na kaaway. Dumating ang mga pulis at agad na pinosasan ang maguns na hindi na nakapala dahil sa damingang mga saksi at video na kumalat sa internet habang isinasakay sila sa patrol car.
Nakita ni Marisol si Isabela sa malayo na madaling paalisin ang kanyang sasakyan upang hindi madamay sa gagawing investigasyon ng mga autoridad. Ngunit huli na ang dahil ang video ni Marisol ay naging viral na. At ang pangalan ni Isabela ay nasimula nang mabanggit bilang pangunahing suspect sa pananalakay na ito sa tindahan. Kinaumagahan, dinalaw ni Alejandro si Marisol sa gitna ng kanyang wasak na kusina. At ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at pag-aalala para sa dalaga rito. Paumanhin kung hindi ko agad napigilan ang kabaliwan ni Isabela. Ngunit asahan mong mananagot siya sa lahat ng kanyang ginawa sa iyong ari-arian at sa iyong mga tauhan. Hindi kumibo si Marisol. Sa halip ay ipinakita niya kay Alejandro ang isang piraso ng kakanin na hindi nasira sa gitna ng malaking kaguluhan noong nakaraang gabi. Ang kakamitan ay maring palitan. Ngunit ang dangal at ang lasa ang aking nga kakanin ay mananatiling buo sa kabila ang anumang uri ngang paninira at pananakot. Wika ni Marisol. Ang bawat salita niya ay tumatago sa puso ni Alejandro. Na tila muling nakikita ang batang babae sa kanyang alaala na hindi sumusuko sa anumang pagsubok ng tadhana. Sa pagkataong ito, alam ni Alejandro na kailangan na niyang pumili sa pagitan ng kanyang nakasanayang buhay at ng katotohanang kinakatawan ni Marisol sa bayan. Ipinadala ni Alejandro ang kanyang pinakamahusay na construction team upang ayusin ang tindahan ni Marisol sa loob lamang ng ilang araw, gamit ang pinakamagagandang materyales na mabibili sa merkado. Gusto niyang ipakita kay Marisol na seryoso siya sa kanyang pagtulong. Bagamat alam niyang hindi sapat ang pera upang mabura ang sakit at trauma na idinulot ng kanyang pamilya habang isinasagawa ang pakukumpuni. Madalas silang magkasama ni Marisol upang pag-usapan ang madetalye ng disenyo at ang maplano para sa muling pagbubukas nito. Sa bawat pag-usap nila, lalong lumalalim ang kanilang koneksyon at ang mga pader na itinayo ni Marisol laban kay Alejandro ay dahan-dahang gumuguho dahil sa ipinapakitang katapatan ng CEO rito. Nalaman ni Alejandro na ang bawat recipe ni Marisol ay may kasaysayan. At ang bawat sangkap ay pinipili ng may pagmamahal upang makalihangang isang obra maestra na nakbibigay ngang saya sa madla. Napagtanto niya na ang ganitong uring ng dedikasyon ay bihirang makita sa korporasyon kung saan ang lahat ay sinusukat lamang sa pamamagitan ng kita. Samantala, si Isabela ay nahaharap sa matinding pressure mula sa kanyang ama at sa mga board members ng kumpanya dahil sa iskandalong idinulot ng kanyang mapadalos-dalos na aksyon. Sinubukan niyang itanggi ang lahat. Ngunit ang dokumentong ibinigay ni Alejandro kay Marisol ay sapat na upang malagay siya sa ilalim ng mabigat na legal na investigasyon ngayon. Ang kanyang mundo ay unti-unti nang naglalaho. At ang kanyang pangarap na maging reyna ng korporasyon ay napapalitan na ang takot na mabilanggo sa hinaharap na ito. Hindi tumigil si Marisol sa pagayos ang kanyang tindahan. Ginamit din niya ang pagkakataong ito upang mag-organisang isang seminar para sa mga kababaihan sa kanilang bayan tungkol sa pangkabuhayan at karapatan. Gusto niyang magsilbing inspirasyon sa iba na ang isang simpleng tindera ay maaring lumaban sa mga higante basta't nasa panika nga katotohanan at may malinis na layunin sa buhay. Ang kanyang kwento ay naging isang pambansang balita. At maraming tao mula sa iba't ibang probinsya ang nagpahaya ene suporta sa kanyang munting negosyo. Isang gabi, habang tinatapos nila ang huling bahagi ng pakukumpuni, inamin ni Alejandro kay Marisol ang tungkol sa kanyang mga alaala sa batang babaeng nagligtas sa kanya noong siya ay musmos pa. Ang lasa ng iyong kakanin ang tanging bagay na nakpabalik sa akin sa panahong wala akong kahit ano.
At ikaw ang nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Nagulat si Marisol sa pagamin na ito. Dahil hindi niya akalaing ang isang makapangyarihang CEO ay may ganito palang kalalim na sugat at kwento sa likod ng kanyang yaman. Tumingin si Marisol sa mga mata ni Alejandro at nakita niya ang katapatan na matagal na niyang hinahanap sa mga taong nakakasalamuha niya sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa mundo ng negosyo. Naramdaman niya ang isang uring ang pagkakaunay na hindi may paliwanag ng lohika. Isang bagay na tila nakasulat na sa bituin bago paman sila muling makita sa gitna na kapistahan. Gayon paman, alam niyang marami pa silang kailangang harapin ng mga pagsubok bago tuluyang makamit ang katahimikan at ang hustisyang nararapat para sa lahat ng mga inosente. Kung ikaw nga ang batang iyon, bakit mo hinayaang maging ganito ang iyong buhay? Napapalibutan nga mga taong walang ibang alam kundi manakit at manlinlang sa kapwa, tanong ni Marisol sa kanya. Hindi agad nakasagot si Alejandro dahil maging siya ay naghahanap pa rin ng paraan upang kumawala sa gapos ng kanyang katungkulan at sa mga pangakong binitiwan niya sa mga maling tao. Ngunit sa sandaling iyon, nagpasya siyang gagawin niya ang lahat upang itama ang kasaysayan at ibalik ang lahat ng kinuha mula sa mga api. Ang muling pagbubukas ng tindahan ni Marisol ay itinakda sa huling araw ng fiesta at ito ay inaasahang magiging pinakamalaking kaganapan sa buong kasaysayan ng bayan ng San Rafael sa mga taon. Maraming makilalang personalidad ang nagpahayag ng pagnanais na dumalo. Kabilang na ang opisyal mula sa Maynila na gustong makita ang katatagan ng dalagang naging simbolo ng laban ng masa. Ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata para kay Marisol, kung saan ang kanyang sining ay kikilalanin hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa buong mundo habang naghahanda ng masangkap para sa grand opening. Naramdaman ni Marisol ang presensya ng kanyang yumaong lola sa paligid na tila nagbibigay ng basbas sa kanyang lahat ng nasusunod na gagawin. Alam niyang ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa alaala ng kanyang pamilya na naktanim ng buto ng kabutihan sa kanyang puso noong bata pa. Ang laban ay hindi patapos, ngunit handa na siya sa anumang darating. Bitbit ang tiwala ng kanyang mga kababayan at ang pag-ibig na nagsisimulang sumibol sa gitna ng hirap. Sa kabilang si Alejandro ay naghahanda na para sa huling paghaharap nila ni Isabela sa darating na charity ball, kung saan balak niyang ilantat ang lahat ng makasinungalingan ng babae. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang linisin ang kanyang pangalan at patunayan kay Marisol na karapat-dapat siya sa pagtitiwala at pagmamahal ng dalagang nagpabago sa kanyang buong mundo. Ang entablado ay nakahanda na para sa isang malaking pasabog na hinding-hindi malilimutan ng sinumang makakasaksi sa kaganapang ito sa darating na linggo sa hotel. Ang gabi ng charity ball ay nagmistulang isang dagat ngang nagniningning na mga bituin dahil sa mga mamahaling hiyas at kasuotang suot na mga piling panauhin sa loop ng engranding ballroom ng hotel. Bawat sulok ng silid ay napapalamutian ng mga sariwang bulaklak at kristal na chandelier na nagbibigay ng isang marangyang kapaligiran para sa pinakamataas na antas ng lipunan sa bansa. Sa kabilang ng musika at tawanan, mayroong isang mabigat na tensyon na namamayani sa pagitan nina Alejandro at Isabela habang naghihintay sila sa pagdating ng espesyal na panauhin para sa gabing iyon sa lungsod. Si Isabela ay nakasuot ng isang napakagandang pulang gown, nagawa ngang isang tanyak na designer. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng mapait na ngiti habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Naniniwala siya na sa gabing ito ay tuluyan na niyang mawawasak ang reputasyon ni Marisol sa harap ng lahat ng negosyante at opisyal na naroon sa pagtitipon
Nahanda siya ang isang video presentation na di umano ay nagpapakita ng anomalya sa negosyo ni Marisol. Na nakuha niya mula sa kanyang nga bayarang espya sa munisipyo, ng bayan ng San Rafael noong nakaraang linggo. Samantala, si Alejandro ay tahimik na nakatayo sa isang sulok. Pinagmamasdan ang kanyang kasintahan na tila isang buwayang naghihintay ng biktima sa gitna ng malinis na lawa ng marangyang ballroom. Hawak niya ang isang lumang litrato sa loob ng kanyang bulsa. Ang larawan ng batang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit noong siya ay walang-wala pa sa mundong ito. Alam niyang sa bawat pagtibok ng kanyang puso, ang katotohanan ay malapit na ring lumabas at ang lahat ng magkasinungalingan ni Isabela ay matatapos na rin sa wakas ng gabing ito sa hotel. Biglang bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom at pumasok si Marisol na nakasuot ng isang simpleng asul na Filipiniana na nagpapakita ng kanyang likas na ganda at dignidad bilang isang Pilipina. Hindi siya mukhang tinderang galing sa palengke. Sa halip ay nagmukha siyang isang reyna na may dalang kapayapaan at katalinuhan sa bawat hakbang na kanyang ginagawa patungo sa gitna ng silit. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Namumangha sa kung paano ang isang taga-probinsya ay maaring magtaglay ngang ganitong uri ngang kagandahan at matatag na aura sa harap ngang elitista. Napakunot ang nuni, Isabela, nang makita ang hindi inaasahang pagbabago sa anyo ni Marisol. Natila isang sampal sa kanyang mukha ang pagkakaroon na dalaga ng ganitong uri nga kumpiyansa. Lumapit siya kay Marisol nang may halong pangungutya at sadyang itinaas ang kanyang boses upang marinig ng lahat ng mapanauhin na nakapaligid sa kanila sa gitna ng dance floor. Akala ko ay para lamang sa mga elitista ang ball na ito. Hindi ko alam na nagpapasok na pala sila ni Mega gumagawa ni kakanin sa ganitong uri ni espesyal na okasyon gayon. Ninitian lamang ni Marisol ang mapanirang salita ni Isabela. Isang ngiti na puno ang karunungan at hindi nagpapakita ang anumang bahit ng pakakapi o takot sa harap ng maraming tao. Rito, ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong tela ang suot niya, kundi sa kung paano niya pinahalagahan ang kanyang pinakmulan at ang kapakanan ng kanyang kapwa. Mahinahong sagot ni Marisol, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, na naging saning ang pagtangong ang ilang matatandang negosyante na humanga sa kanyang katuwiran at kawalan ng takot sa harap ng isang mapagmataas na babae. Ipinakita ni Marisol ang kanyang handog para sa charity auction. Isang espesyal na, kakanin na, inayos sa isang kristal na, lalagyan na, tila isang mamahaling alahas sa ganda. Nege, presentasyon nito. Ipinaliwanag niya na ang bawat bahagi ng pagkain ito ay sumisimbolo sa kasaysayan ng kanilang bayan at sa paghihirap ngang magsasaka na siyang tunay na nagbibigay ngang buhay sa bansa. Ang amoy gata at pandan ay agad na kumalat sa buong ballroom na nagbibigay ng isang pamilyar na pakiramdam ng tahanan sa mga taong sanay na sa mga pagkain mula sa ibang bansa. Nang muling malanghap ni Alejandro ang bango gawang kakanin ni Marisol. Muli siyang dinalaan kanya nga pandamas sa madilim na eskinitan, kanyang kabataan kung saan siya ay nagtatago sa kanyang isipan. Ang bawat piraso ang pagkain iyon ay may dalang mensaheeng kaligtasan at pagmamahal na ibinigay sa kanyang isang batang hindi man lamang siya kilala ngunit tinulungan siya. Tumingin siya kay Marisol nang may matinding pagnanais na malaman ang lahat. Habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa isang hinala na ngayon ay nagiging isang malakas na katotohanan. Habang iniabot ni Marisol ang kristal na lalagyan sa hosteng programa, napansin ni Alejandro ang isang maliit na pakla sa likod.
Ang kanyang kanang kamay na tila hugis ng isang bituin. Ito ang mismong peklat na nakita niya sa kamay ngang batang babay nung iligtas. Siya nito mula sa sunok sa isang lumang bodega maraming taon na ang nakakalipas. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo para kay Alejandro habang tinititigan ang kamay ni Marisol na sadyang itinago na. Dalaga sa loop ng mahabang panahon dahil sa masakit na alaala ng pangyayaring iyon sa bodega. Lumingon si Alejandro kay Isabela at nakita ang peking piklat sa kamay nito na sadyang ipinagawa sa pamamagitan ng plastic surgery upang lokohin siya at makuha ang kanyang tiwala at yaman. Napaktanto niya na sa loop ng maraming taon, siya ay namuhay sa isang malaking kasinungalingan na binuwang ang pamilya ni Isabela upang makuha ang kontrol sa kanyang korporasyon at sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang galit ay hindi na may paliwanag. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil gusto niyang tapusin ang palabas na ito sa harap ngang lahat ngang saksi sa charity ball na ito. Hindi nakatiis si Isabela at hiningi ang atensyon ngang lahat upang ipakita ang kanyang inihandang video na naglalayong sirain ang dangal ni Marisol sa harap nga makapangyarihang panauhin sa loop bago natin simulan ang auction. Nais ko munang ipakita sa inyo ang tunay na pagkatao nga babaeng ito na nakukunwaring. Banal ngunit may mga itinatagong dumi sa kanyang negosyo sa probinsya. Ang video ay nagsimulang tumakbo na nagpapakita ng magkuha sa loob na wasa na kusina ni Marisol na sadyang minanipula upang mamukhang ito ay marumi at hindi ligtas para sa publiko. Gayunpaman, ang inaasahang kahihiyan ni Marisol ay hindi nangyari dahil bago pa matapos ang video ay bigla itong naputol at napalitan ng isang audio recording na malinaw na boses ni Isabela. Naririnig nga lahat ang plano ni Isabela na suhulan ang opisyal at utusan ang guns upang sirain ang tindahan ni Marisol nung gabi ngang fiesta sa bayan ngang San Rafael. Ang buong ballroom ay natahimik. At ang mga muhanga, mga panawhin ay napalitang ngang gulat at pandidiri sa maruming taktika na ginawa nga. Kasintahan ng tanyak na, CEO rito. Mabilis na namutla si Isabela at sinubukang patigilin ang recording. Ngunit ang manatauhan ni Alejandro ay mabilis na hinarangan ang access sa control room upang matiyak na matatapos ang ebidensya. Tumingin si Alejandro kay Isabela ng may nanlalamig na MAGA meta. Isang tingin na nakpapahiwatig nga tapusan nga nilang relasyon at ang simulang pakbaksak ngang mapagpanggap na babaeng ito. Ang lahat ang narinig ninyo ay ang katotohanan tungkol sa kung paano pilit na sinisira ni Isabela ang isang marangal na negosyo para lamang sa kanyang pansariling inggit at put. Lumapit si Marisol sa entablado at kinuhang mikropono. Nananatiling kalmado sa kabilangan tensyon na bumabalot sa buong ballroom ng hotel sa mga sandaling ito ngang katotohanan at hustisya. Ang aking kakanin ay hindi lamang pagkain. Ito ay ang boses ng aming bayan na hindi ninyo kailanman mabubura sa pamamagitan ng inyong pera at kapangyarihan sa lungsod na ito. Wika niya, ang kanyang gasalita ay tumago sa pusong bawat isa. Nagpapaalala sa kanila na ang tunay na tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng panlilinlang at pang-aapi sa mga maliliit na mamamayan. Kinuha ni Alejandro ang kamay ni Marisol sa harap ng lahat. Ipinapakita ang kanyang suporta at ang kanyang pagpili sa katotohanan kaysa sa kasinungalingang kinalakihan niya sa loob ng maraming taon. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay hindi na kailanman makikipag-ugnayan sa pamilya ni Isabela. At haharapin nila ang lahat ng mga kaukulang kaso sa korte para sa kanilang krimen. Ang pahayag ni Alejandro ay nagdulot ng malaking bulong-bulungan.
Ngunit marami sa mga panauhin ang nagsimulang magpalakpakan bilang pagsang-ayon sa kanyang matapang na desisyon para sa hustisya. Sinubukan ni Isabela na sumigaw at manisi. Ngunit agad siyang inisportahan ng security guard palabas ng ballroom upang hindi na lalong gumulo ang okasyon na dapat ay para sa kawanggawa. Ang kanyang pagbagsak ay naging isang malaking babala sa lahat ng ganak na nais na gamitin ang kanilang posisyon upang mangapingang kapwa ng walang anumang pagsisisi sa kanilang nga puso. Naiwan siyang mag-isa sa labas. Habang ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabura sa listahan ng mga kagalang-galang na tao sa buong bansa dahil sa kanyang kasamaan. Pagkatapos ng kaguluhan, muling bumalik ang kapayapaan sa ballroom at ang auksyon para sa kakanin ni Marisol ay nagsimula na nakakuha ng pinakamatas na bid sa buong kasaysayan. Ng charity event, ang manegosyante ay nagunahan na makuha ang espesyal na pagkain iyon. Hindi lamang dahil sa lasa, kundi dahil sa simbolismo ng katapatan at tapang na ipinamalas ng dalaga sa harap nila. Ang lahat ng kikitain ay mapupunta sa pagpapatayo ng gaparalan at pangkabuhayan sa San Rafael. Nalabis na ikinatuwa ni Marisol at ang kanyang kababayan. Nakakaroon ng pagkakataon sina Alejandro at Marisol na makiusap sa veranda ng hotel. Malayo sa ingay nga, mga tao asa kislap nga, mga kamera na patuloy na kumukuha ng mga larawan. Tinitigan ni Alejandro ang pekla sa kamay ni Marisol at dahan-dahan itong hinawakan ng may labis na paggalang at pasasalamat sa muling pagkakataong ibinigay sa kanila nga tadhana. Ikaw nga ang batang babaeng iyon. Ang batang nagligtas sa aking buhay at nagbigay sa aking dahilan upang magpatuloy sa gitna ng matinding hirap at kawalan ng pag-asa. Tumango si Marisol at ang kanyang mga mata ay naknining sa ilalim ngang liwanag ng buwan. Isang kumpirmasyon na matagal na ring hinahanap ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ng paghihintay. Hindi ko akalain na ang batang tinulungan ko noon ay magiging isang makapangyarihang tao na tutulong din sa akin upang may pagtanggol ang aming bayan at ang aming tradisyon. Ang kanilang muling pagkikita ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang tadhana na pinagtakpi-takpingan, isang simpleng kakanin at isang lumang alaala nga, kabutihang loob sa gitna nga, madilim na nakaraan. Sa gabing iyon, napatanto ni Alejandro na ang tunay na yaman ay hindi matatakpuan sa mga bank account o sa mga ari-arian, kundi sa isang taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng bagyo. Nangako siya kay Marisol na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang sining ng paggawa ng kakanin at sisiguraduhin na ang San Rafael ay mananatiling isang lugar ng kapayapaan at pag-unlad. Ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang. Isang bagong kabanata na punong peasa at pekmamahala na hindi kayang sirain na anumang uri ng put o kasakiman habang nagpapatuloy ang ball. Marami ang lumapit kay Marisol upang humingi nga, paumanhin sa kanilang nga maling akala at upang magpahayangang pahanga sa kanyang pambihirang katatagan sa harap ngang matinding pagsubok. Si Marisol ay nanatiling mapagkumbaba. Tinatanggap ang bawat isa ng may ngiti at pinatutunayan na ang kabutihan ay laging nananaik sa huli basta't ikaw ay tapat sa iyong sarili. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay din ng bawat taga San Rafael na nanalig sa kanya at hindi sumuko sa laban para sa kanilang mga karapatan at dangal sa buhay. Ang magabalita tungkol sa nangyari sa charity ball ay mabilis na kumalat sa buong bansa, na naging dahilan upang lalong sumikat ang negosyo ni Marisol at magkaroon ng maraming mga bagong oportunidad. Ang kanyang pangarap na dalhin ang lasang kanyang bayan sa pandaigdigang merkado ay unti-unti nang nagkakatoto. Sa tulong at suportang ng isang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sining. Ito ang bungangang isang matinding pakikipagsapalaran na nagsimula sa isang simpleng fiesta sa probinsya at nagtapos sa isang engrandeng ballroom ng malaking lungsod
bago matapos ang gabi. Isang huling sayaw ang ibinigay nina Alejandro at Marisol para sa isa't isa. Isang sayaw na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at ang kanilang pangako para sa hinaharap. Ang musika ay tila bumabagay sa tibok ng kanilang mapuso. Habang ang panauhin ay nakatingin sa kanila ng may paganga at pag-asa para sa isang tunay na pagbabago sa kanilang lipunan. Ang bawat hakbang nila ay puno nga kahulugan. Isang simbolo nga, pagsisimula nga, isang bagong mundo kung saan ang katotohanan at pag-ibig ang siyang tunay na nagahari sa lahat. Naramdaman ni Marisol na ang kanyang lola ay nakangiti mula sa kabilang mundo. Masaya na ang kanyang ipinamana ay hindi lamang nagbigay na pagkain kundi naglitas din ng isang kaluluwang naliligaw. Alam niya na ang bawat paghihirap na kanyang dinanas ay may katumbas na ligaya na hinding-hindi na muling mawawala sa kanyang piling dahil sa presensya ni Alejandro sa kanyang buhay. Ang kakanin na simbolo nga alaala ay naging tulay upang makamit ang isang pangarap na higit pa sa inaasahan ng sinumang mamamayan sa kanilang maliit na bayan ng San Rafael. Pagkatapos ng kaganapan sa charity ball, hindi na nag-aksaya ng panahon si Alejandro upang simulan ang paglilinis sa kanyang korporasyon at sa kanyang personal na buhay mula sa mga kasinungalingan. Agad niyang ipinatawag ang kanyang lupon ng maabogado at ang mga eksperto sa batas upang suriin ang bawat dokumentong may kinalaman sa pamilya ni Isabela. Alam niyang ang bawat segundo ay mahalaga upang matiyak na wala silang matatakasan sa harap ng batas. Lalo na't ang ebidensya nga kanilang panloloko ay malinaw. Nasa paningin ng buong madla sa lungsod, salop ngang kanyang marangyang opisina. Pinano ni Alejandro ang bawa pahina na ulat ni Marcos tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Isabela e ang kanyang pananakaw ng kwento ng ibang tao. Nadiskubre nila na ang pamilya ni Isabela ay sadyang nagbayad ng malaking halaga upang burahin ang rekord ng tunay na bayani noong naganap ang suno sa lumang bodega. Ang galit ni Alejandro ay lalong naalap nang malaman niyang ang babaeng inakala niyang magiging kabiya ay isang taong handang pumatay ngang alaala para lamang sa pra at kapangyarihan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Marisol ay tahimik na nagtatrabaho sa kanyang pansamantalang kusina. Tila hindi apektado ang malaking kaguluhan na nagaganap sa mundo ang mamayayaman sa lungsod para sa kanya. Ang mahalaga ay ang patuloy na pahahatid ng serbisyo sa kanyang nga suki at ang pagpapanatili ng dangal ng kanyang pamilya sa kabila ng lahat. Alam niyang ang katarungan ay dahan-dahang nang dumarating. At hindi na niya kailangang sumigaw pa upang marinig ng langit ang kanyang nga hinaing laban sa mga mapang-api sa bayan. Isang hapon, dumating ang mga pulis sa pangunahing gusalingang kumpanya ni Alejandro bitbit ang warrant of arrest para kay Isabela at sa kanyang amo na sangkot sa malawakang korupsyon. Ang buong paligid ay nabalot ng tensyon habang ang mga empleyado ay nakatingin sa dahan-dahang pagbaksak ng reyna na dati. Ay kinatatakutan ng lahat sa loob ng opisina. Si Isabela ay sinubukang tumakas sa pamamagitan ng likurang pintuan. Ngunit agad siyang hinarang ng matauhan ni Alejandro na matagal na palang nababantay sa bawat galaw niya sa gusali. Nang ma-corner sa loob ng elevator, nagsimulang sumigaw si Isabela at nawalan na ang kontrol sa kanyang sariling emosyon sa harap ngang maraming nga saksi sa paligid. Hinding-hindi ninyo ako mapapabaksa dahil ako ang may hawa ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Alejandro at wala kayong anumang karapatan na hawakan ako rito. Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin na, lamang dahil ang mga ebidensya na kanyang pagnanakaw ay sapat na upang mabulok siya sa loob nga, kulungan sa loob nga, napakahabang panahon na dadaan.
Lumapit si Alejandro sa kanya ng may malamig na ekspresyon. Isang tingin na nagpapakita na wala na siyang anumang pakiramdam para sa babaeng. Ito na minsan niyang pinakatiwalaan ng husto. Ang iyong maskara ay tuluyan ng nahulog, Isabela. At wala ng anumang halaga ng pera ang makapagliligtas sa iyo mula sa mga krimeng iyong ginawa laban sa akin at sa mga inosente. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Isabela at napaluhod siya sa sahig habang umiyak ng may halong put at matinding pagsisisi sa kanyang nga aksyon. Dinala si Isabela sa istasyon ng pulisya kung saan sumailalim siya sa isang mahabang interogasyon tungkol sa kanyang pakikipagsabuatan sa mga tiwaling opisyal ng munisipyo sa bayan ng San Rafael. Doon niya inamin ang lahat ang kanyang nga balak na palisin ang nga residente upang itayo ang kanyang pinapangarap na resort na magbibigay sa kanya ang bilyon-bilyong kita. Ang kanyang pagamin ay naging daan upang mabulgar din ang iba pang mga anomalya sa loop ng pamahalaan na matagal na palang ginagawa ng kanyang pamilya sa probinsya. Samantala, si Marisol ay tinawagan ni Alejandro upang ibalita ang kaganapan at humingi ng tulong sa pagtukoy ng iba pang mga biktima ng pamilya ni Isabela sa nakaraan kahit na pagod sa trabaho. Agad na sumang-ayon si Marisol dahil alam niyang ito ang pakakataon upang linisin ang pangalan ng lahat ng mga inapi sa kanilang bayan. Nagtakpo sila sa isang maliit na parke kung saan malaya silang makakapag-usap tungkol sa mga susunod na hakbang na kanilang gagawin upang maibalik ang kapayapaan sa gitna nga lahat ng kaguluhan. Salamat sa iyong katapangan, Marisol. Dahil kung hindi dahil sa iyo, ay nananatili pa rin akong bulak sa katotohanan at kasama ang isang taong mapanlinlang sa aking buhay. Wika ni Alejandro. Ngumiti si Marisol at tinitigan ang paklat sa kanyang kamay. Natila nagbibigay niya kakaibang lakas sa kanya sa mga sandaling iyon nga kanilang seryosong pag-usap. Alam niya na ang bawat sugat ay may dahilan. At ang sa kanya ay nakdala sa kanya sa landas kung saan makakamit niya ang tunay na katarungan para sa lahat. Nasimulang kumilos ang maimbestigador upang kumpiskahin ang lahat ng maari-arian ni Isabela na nakuha sa pamamagitan ng ilegal na paraan at panloloko sa mga mamumuhunan sa buong bansa. Maraming nga tao ang nagbunyi nang malaman ang balitang ito. Lalo na ang mga dating empleyado na tinanggal ni Isabela ng walang sapat na dahilan at kaukulang benepisyo. Ang kumpanya ni Alejandro ay pansamantalang huminto sa operasyon upang makaroon ng internal audit at matiyak na wala nang natitirang mga kakampi ang pamilya ni Isabela sa loob ng mga departamento sa bayan ng San Rafael. Ang balitaang pag-aresto kay Isabela at Konsehal Gomez ay naging mitsaang isang malaking selebrasyon sa gitna ang kalsada at sa tapat ang munisipyo. Ang nga tao ay nakdala ng mga kakanin at iba pang pagkain upang paksaluhan ang tagumpay na ito na itinuturing nilang himala mula sa langit para sa kanilang bayan. Pakiramdam nila ay nabunutan sila ng tinik sa lalamunan. At ang pasasalamat nila kay Marisol ay lalong tumindi dahil siya ang naging boses ng mga walang boses sa lipunan. Pinadalhan ni Alejandro ng isang formal na liham ng paumanhin ang bawat pamilya sa San Rafael na naapektuhan ng mga maling plano ng kanyang korporasyon sa ilalim ng pamumuno ni Isabela. Nangako rin siya na magtatayo ang isang foundation na susuporta sa edukasyon at kalusugan ng mga residente bilang bahagi ang kanyang personal na pangako sa katarungan at pagbabago. Ito ang naging simula ng pagilom ng mga sugat ng nakaraan. At ang tiwala ng mga tao sa korporasyon ay dahan-dahang naibalik dahil sa kanyang katapatan. Isang gabi, habang tinatapos ni Marisol ang kanyang huling order, biglang dumating si Alejandro sa kanyang tindahan na may dalang isang lumang kahon na naglalaman ng mga personal na gamit.
Sa loop no kahon ay nakita ni Marisol ang isang maliit na bracelet na gawa sa shell. Ang mismong bracelet na ibinigay niya sa batang lalaki noong sila ay bata pa. Hindi mapigilan ni Marisol ang maluha nang makita ito. Dahil ito ang matibay na patunay na ang batang lalaking iyon ay hindi kailanman nakalimot sa kanya sa nakalipas na mga taon. Itinako ko ito sa loop na mahabang panahon. Umaasang isang araw ay muli kitang makikita at makakapagpasalamat sa lahat ng iyong ginawa. Para sa akin noong wala akong matakbuhan, sabi ni Alejandro. Hinawakan ni Marisol ang bracelet at naramdaman ang init ng mga alaalang tila kahapon lamang nangyari sa gitna ng matinding hirap ng kanilang kabataan sa probinsya. Ang bawat detalye nga, Shell, ay nagpapaalala sa kanyang dagat at na mga pangarap na binuo nila habang nakatingin sa malawak na kalangitan sa labas ng simbahan. Nagpasya silang dalawa na magtulungan upang muling itayo ang tiwalang mga tao sa siningang paggawa ng kakanin sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang pambansang festival sa bayan. Gusto nilang ipakita sa buong mundo ang ganda ang tradisyon ng Pilipinas at ang halaga ang katapatan sa bawat aspeto ng buhay, maging sa negosyo o sa personal na relasyon. Ang proyektong ito ay naging simbolo ng kanilang pagkakaisa at ng kanilang pagmamahal sa bayan na nagbigay sa kanilang pagkakakilanlan at lakas kang loop sa gitna ng unos. Habang inihahanda ang kaso sa korte, dumanas si Alejandro ngang matinding pressure mula sa mga board members na ayaw madamay ang kumpanya sa anumang uri ngang negatibong publisidad sa media. Ngunit nanatili siyang matatag at sinabing mas mahalaga ang integridad kaysa sakita ng kumpanya sa anumang oras o pagkakataon na sila ay haharap sa publiko. Ang paninindigan niyang ito ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming iba pang nga lider ng negosyo na gawin din ang tama kahit na ito ay mahirap at mapanganib para sa kanila. Si Marisol naman ay naging abala sa pagtuturo sa mga kabataan sa bayan tungkol sa sining ng pagluluto upang matiyak na ang kanilang tradisyon ay hindi kailanman maglalaho sa hinaharap. Ang kanyang kusina ay naging isang paaralan ng buhay, kung saan hindi lamang pagluluto ang itinuturo kundi pati na rin ang pagpapahalaga sa dangal at pagmamahal sa sariling kultura at bayan. Ang bawat bata na natutong gumawa ng kakanin ay may dalang pangako na ipagpapatuloy ang legasya ni Marisol at ang kanyang yumaong lola sa susunod na henerasyon. Ang pagbagsak ni Isabela ay nagsilbing malaking aral sa lahat ng mga nagnanais na gamitin ang kanilang yaman upang mang-apingam nga taong itinuturing nilang mababa kaysa sa kanila sa lipunan. Ang bawat maling hakbang niya ay naging ebidensya laban sa kanya, na nagpapatunay na ang langit ay hindi natutulog at ang katarungan ay laging dumarating sa tamang panahon para sa mga api. Wala nang natitirang kakampi si Isabela. Dahil maging ang kanyang sariling ama ay isinisi sa kanya ang lahat ng kanilang pagkakamali upang iligtas ang sariling balat. Natuklasan din nga autoridad ang mga ilegal na transaksyon ni Isabela sa ibang mga bansa na nagresulta sa pakikipagtulungan ng mga internasyonal na ahensya upang matiya na mapaparusahan siya ng husto. Ang network ng korupsyon na binuo niya sa loob ng maraming taon ay dahan-dahan ng naglalaho na nabibigay ngayong puwang para sa isang mas malinis at tapat na sistemang negosyo. Ang kumpanya ni Alejandro ay nasimulang bumangon muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay may mas malakas na pundasyon ng etika at malasakit sa bawat mamamayang Pilipino. Sa bawat sandali na magkasama sina Alejandro at Marisol, lalong nagiging malinaw sa kanila na ang kanilang pagtatakbo ay hindi lamang para sa pahihiganti kundi para sa isang mas malalim na layunin. Ang kanilang pag-ibig ay nagsisilbing liwanag sa gitna ng kadiliman, nagpapatunay na ang kabutihan ay laging may puwang sa mundong tila puno na ang kasamaan
at panlilinlang ng mga makapangyarihan. Handang-handa na silang harapin ang huling bahagi ng kanilang laban. Bitbit ang tiwala sa isa't isa at ang pag-asa para sa isang mapayapa at masayang kinabukasan sa bayan. Ang sikat ng araw sa San Rafael ay tila may dalang bagong kislap. Isang kislap na nakmumula sa mga pusong malaya na, mula sa gapos ng takot at pang-api ng gabanyaga. Ang bawat kanto ng plaza ay puno ng saya. At enamoy kakanini, Marisol, ay nananatiling buhay sa bawat tahanan na napapatuloy sa kanilang masayang pamumuhay sa probinsya. Ito ang simula ni pagtatapos ni isang masalimot na kwento kung saan ang bawat tauhan ay makakakuha ng kaukulang hustisya at ang pag-ibig ang siyang huling mananaig sa lahat. Naramdaman ni Marisol ang kapayapaan sa kanyang puso. Habang pinamamasdan ang matao, natutulungan upang ayusin ang kanilang bayan pagkatapos ang matinding unos na dumaan sa kanilang mga buhay. Alam niyang ang bukas ay magdadalangang higit pang mga biyaya, basta't mananatili silang tapat sa kanilang mga prinsipyo at hindi makakalimot sa kanilang pinagmulan sa gitna ng pag-unlad. Ang kabanatang ito ang kanilang buhay ay malapit nang matapos. Ngunit ang mga aral na iniwan nito ay mananatiling buhay sa puso ng bawat residente sa buong probinsya. Ang araw ng huling pagdiriwang sa bayan nga San Rafael ay nagsimula ng may pambihirang ganda at liwanag na tila nagbibigay ng pagkilala sa katatagan ni Marisol. Ang lahat ng mga kalsada ay muling napalamutian ng mga makukulay na banderitas habang ang bangongang sariwang bibingka at putomaya ay bumabalot sa bawat kantong ng mataong plaza. Maraming tao ang maagang nagising upang masaksihan ang muling pagbubukas ang tindahang naging simbolo ang dangal ang kanilang mahal na probinsya sa gitna ng matinding pagsubok na pinagdaanan ng lahat kamakailan lamang sa bayan. Sa loob ng kanyang bagong kusina, nakatayo si Marisol habang pinakmamasdan ang larawan ng kanyang yumaong lola na nakasabit sa gitna ng dingding na gawa sa makinis na kahoy. Nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararanasan mula nang magsimula ang kaguluhang idinulot ng mga mapang-aping tao mula sa lungsod. Ang bawat sangkap na kanyang hinahalo ay may dalang pagmamahal at pasasalamat para sa lahat ng mga kababayang hindi bumitaw sa kanya sa oras ng kanyang pinakamabigat na pangangailangan at hirap sa kanyang buhay. Samantala, ang balita mula sa lungsod ay mabilis na kumalat tungkol sa pinal na desisyon ng korte laban kay Isabela at sa kanyang ama dahil sa kanilang nga krimen. Napatawan sila ng mahabang pagkakakulong at inutusang ibalik ang lahat ng halagang kanilang ninakaw mula sa kumpanya at sa mga inosenteng mamamayan sa iba't ibang dakong ng bansa. Ang kanilang marangyang buhay ay tuluyan ng nagwakas at ang kanilang pangalan ay naging isang babala sa lahat ng nagnanais na gamitin ang kanilang posisyon upang mang-apingang kapwa mamamayan sa ating lipunan ngayon. Dumating si Alejandro sa plaza ng walang kasamang nga bodyguard o anumang bakas ng pagiging isang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng maraming negosyante sa malaking lungsod. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting polo at may bitbit na mga bulaklak para kay Marisol. Ang babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa mula sa kadiliman ng nakaraan. Sa kanyang bawat hakbang, nararamdaman niya ang kalayaan na matagal na niyang hinahanap sa loob ng maraming taon ng pagtira sa mundong puno ng pagkukunwari at pansariling interes ng ibang tao sa paligid niya. Handa ka na bang simulan ang bagong kabanata nga ating buhay at na iyong signing? Dito sa San Rafael, tanong ni Alejandro, habang nakatingin ng may matinding pahanga kay Marisol.
Gumiti ang dalaga at hinawakan ang kamay nga lalaking nahanap ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang simpleng lasa ng kakanin na gawa sa pagmamahal at dedikasyon. Sabay nilang ginupit ang ribon ngang tindahan sa harap ngang masayang publiko. Na nahuhudyat na pagsisimula ng isang panahon ng katarungan e tunay na pag-unlad para sa ating lahat. Ang grand opening ay naging isang malaking tagumpay dahil sa dami ng mga taong dumaksa upang tikman ang makakanin na naging bahagi ng ang pambansang kasaysayan. Hindi lamang malokal na residente ang naroon, kundi pati na rin ang mga turista at mga opisyal na nagnanais na magbigay ng suporta sa legasiya ni Marisol. Ang bawat kagat sa bibingka ay nagpapaalala sa lahat na ang tunay na sarap ay nagmumula sa katapatan ng gumagawa at sa kalinisan ng kanyang puso sa paghahatid ng serbisyo sa madla, sa gitnang kasiyahan. Nagbigay ngang isang maikling talumpati si Alejandro tungkol sa kanyang magaplano para sa hinaharap ng korporasyon at ang kanyang pangako sa komunidad ng San Rafael. Inanunsyo niya ang pagtatayo ngang isang culinary school na nakatuon sa pagpapreserba nga tradisyonal na pagkaing Pilipino. At si Marisol ang itinalaga niyang pinuno niya institusyong ito. Ang lahat ay nagpalakpakan dahil alam nilang ito ang magsisilbing tulay upang ang mga susunod na henerasyon ay hindi kailanman makalimot sa kanilang sariling kultura at mga mahahalagang tradisyon. Napagtanto ni Marisol na ang kanyang laban ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat maliit na negosyante na nangangarap na makilala sa gitna ng matinding kompetisyon. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming kabataang babae na huwag matakot harapin ang mga higante basta alam nilang sila ay nasa panig ng katotohanan. Ang bawat hirap at kahihiyan na naranasan niya sa kamay ni Isabela ay nagbunga ng isang matamis na tagumpay na hinding-hindi na muling mabuburang ang anumang uri ng put sa mundo. Habang lumulubok ang araw sa likod ng bundok, naglakad sina Alejandro at Marisol patungo sa pampangang ilog kung saan sila unang nakita nung sila ay gabata pa. Ang hangin ay malamig at puno nga, alaala ng isang pangakong binitiwan sa ilalim ng ulan. Isang pangakong ngayon ay natupad na sa wakas ang panahon. Tinitigan ni Alejandro ang bracelet na suot ni Marisol at naramdaman ang isang matinding pasasalamat sa tadhana dahil sa muling pagkakaunay ng kanilang magalandas sa gitna ng maraming paksubo at hadlang. Marisol, sa iyo ko nahanap ang tahanan na matagal ko nang hinahanap sa gitna ng aking malawak na kayamanan at kapangyarihan sa mundo ng negosyo. Bulong ni Alejandro. Hinili ni Marisol ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Batid na ang kanilang pag-ibig ay isang regalo na kailangan nilang pangalagaan at protektahan sa bawat araw na dadaan. Ang kanilang pagsasama ay hindi lamang tungkol sa romantikong damdamin, kundi tungkol sa pagiging katuwang, sa paggawangang mabuti para sa kanilang kapwa at para sa kanilang mahal na bayan. Ipinagpatuloy ni Marisol ang kanyang pagluluto. Ngunit sa pagkakataong ito ay may mas malawak na pananaw at mas malalim na layunin para sa kanyang bawat gawaing sining sa kusina. Ang kanyang brand ay nakilala hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin sa ibang nga bansa, na napapatunay na ang tradisyonal na pagkaing Pilipino ay may puwang sa pandaigdigang entablado. Sa bawat tagumpay, nananatili siyang mapakumbaba at laging bumabalik sa kanyang pinakmulan sa San Rafael, kung saan ang lahat ng kanyang mapangarap ay nagsimulang mamukatkat at magbunga. Si Alejandro naman ay naging isang huwarang lider na mas pinahahalagahan ang kapakanan ng kanyang mga empleyado at ng kalikasan kaysa sa mabilis na paglago ng kanyang bank account. Binago niya ang sistema ng korporasyon upang maging mas inklusibo at tapat sa bawat transaksyong kanilang ginagawa sa loob at labas ng bansa sa araw-araw. Ang kanyang pagbabago
ay nagsilbing liwanag sa ibang mga CEO na ang tagumpay ay mas masarap lasapin kung ito ay nakakamit sa pamamagitan ng malinis na paraan at malasakit sa kapwa-tao. Sa bawat anibersaryo ng fiesta, nagsasagawa sila ng isang libreng feeding program para sa mga bata sa lansangan upang ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng pagbabahagi ng biyaya. Ang kakanin na nagduktong sa kanilang dalawa ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming batang nangangarap din na makaalis sa kahirapan at makamit ang kanilang mga mitiin sa buhay. Maraming mabuhay ang nabago dahil sa kanilang malasakit. At ang bayan ng San Rafael ay naging isang ehemplo ng pagkakaisa at pagmamahalan sa buong bansa at sa mundo. Isang gabi, habang nakatingin sa mga bituin, tinanong ni Marisol si Alejandro kung ano ang pinakamahalagang aral na natutunan niya sa buong paglalakbay na kanilang pinagdaanan ng magkasama. Natutunan ko na ang tunay na alaala ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay, kundi sa pakiramdam, pagmamahal, ibinigay sa iyo, isang tao. Sagot ni Alejandro. Ngumit si Marisol. Batit na ang lasa ang kanyang kakanin ay mananatiling buhay sa puso ni Alejandro. Hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang isang pangako ang katapatan at wagas na pag-ibig. Ang kwento ni na Alejandro at Marisol ay nagsilbing isang alamat sa San Rafael. Isang kwentong ikinukwento ng matatanda sa kanilang mga apo sa tuwing sasapit ang gabi. Ito ay isang paalala na ang bawat tao ay may kakayahang bumangon mula sa putik at maging isang bituin basta't mayroon silang matibay na pananalig sa sarili at sa Diyos. Ang bawat kabanataan kanilang buhay ay puno ng aral. At ang kanilang pagtatapos ay hindi isang wakas kundi isang simula ng isang walang hanggang kagalakan sa piling. Ng isa't isa, naging mayos ang lahat ng maproyektong kanilang sinimulan. At ang pundasyon na itinayo ni Alejandro ay patuloy na nagbibigay ng tulong sa maraming mga nangangailangan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang bawat paralan at klinika na kanilang itinayo ay naging saksi sa kanilang pagmamahal sa bayan at sa kanilang pagnanais na makita ang isang mas progresibong lipunan para sa lahat. Wala nang bakas ng put o inggit sa kanilang paligid. Dahil ang bawat isa ay natutong makmahal at magpahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Ang huling takbo ay naganap sa simbahan ng San Rafael, kung saan naganap ang kanilang kasal na dinaluhan ng lahat ng mga mamamayan ng bayan at ng mga piling panauhin mula sa lungsod. Ang bawat detalyeng seremonya ay simpel ngunit puno ng kahulugan na nagpapakita ng kanilang pagkatao na hindi kailanman nagbago. Sa kabilangang kanilang tinatamasang tagumpay at yaman, ang bawat sumpaan na kanilang binitiwan ay naririnig ng lahat. Isang pangakong walang hanggang pagmamahalan at pagsasama sa hirap at ginhawa sa bawat araw ng kanilang buhay sa mundong ito. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, ang matao ay nagagis ng mga talulot ng bulala at nagpalakpakan ng may kasamang luha ng kagalakan para sa bagong kasal na kanilang minamahal. Nararamdaman ni Marisol ang presensya kanyang lola sa paligid. Tila bumubulong isang pagbati at pagmamahal para sa kanyang apo na nakamit na ang kanyang pinapangarap na katarungan at kaligayahan. Ang bawat hakbang nila patungo sa kanilang bagong buhay ay puno ang pag-asa. Bitbit ang lahat ng mga aral at karanasang humubok sa kanila bilang mas mabuting tao. Ang sining ng paggawa ng kakanin ni Marisol ay hinding-hindi na kailanman malilimutan. Dahil ito ay naging bahagi ng kaluluwang bansa at ng bawat pamilyang Pilipino na nananalig
sa kabutihan. Ang lasang tagumpay ay mas matamis kaysa sa anumang bibingka. Dahil ito ay timplado ngang pasensya, tapang, at wakas na pakibak na nakmula sa dalawang pusong pinaktakpo na tadana. Ang kanilang kwento ay nagtatapos dito ng may ganap na kapayapaan. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat para sa isang bagong umaga sa bayan ngang San Rafael. Sa huling sandaling gabing iyon, naupo ang mag-asawa sa veranda ng kanilang bagong tahanan. Pinamamasdan ang tahimik na paligid ng kanilang bayan na puno nga ilaw at saya. Hawak kamay silang tumitingin sa hinaharap. Alam na anuman ang dumating na pagsubok ay kaya nilang harapin basta't sila ay makasama at tapat sa kanilang bawat layunin at pangarap. Ang kakanin na naging mitsang kanilang muling pagkikita ay mananatiling simbolo ng isang pag-ibig na hindi kailanman sumuko at laging nanalo sa huli laban sa anumang kasamaan.